Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Mukhang may matinding bagyong paparating dito sa mundo ng cryptocurrency. Ayon po sa isang eksperto mula sa Bloomberg Intelligence, may posibilidad daw na bumagsak ang presyo ni Bitcoin sa $10,000. Isipin po ninyo yan, mula po sa all-time high na $109,000 nitong January 2025, maaari raw po itong bumaba ng halos 91%. Pero bakit? Ano ang mga dahilan sa likod ng prediction na ito? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng screen. Ngayon ay bakit may mga nag-aakala na babagsak daw si Bitcoin sa presyong $10,000? Yan, ang prediction na ito ay mula po kay Ginoong Mike McGlone. Isa po siyang senior commodity strategist ng Bloomberg Intelligence. Sa kanyang mga social media posts noong March 14, 2025, sinabi niya na si Bitcoin ay maaring nasa bubble phase at posibleng malapit ng sumabog. Ibig sabihin ay sobrang taas na ang presyo nito na parang wala ng pundasyon or foundation. Kaya posibleng magkaroon po ito ng matinding pagbagsak. Kung pagbabasihan natin ang kasaysayan noong taong 2011, nakaranas po si Bitcoin ng halos 92% na pagbagsak. Kung totoo po ang sinasabi ni Ginoong McGlone, maaari po yung maulit ito. Ayon pa sa kanya, si Bitcoin ay lumakas ng gusto mula noong taong 2008 global financial crisis. Pero ngayon, baka ito na raw ang katapusan ng isa sa pinakamalaking risk asset rallies sa kasaysayan. Ngayon ay ano po ang mga senyales ng posibleng pagbagsak? Isa po sa mga pangunahing senyales na binanggit ni Ginoong McGlone ay ang pagtaas ng presyo ng gold habang bumababa si Bitcoin. Sa madaling salita, habang naghahanap ang mga ito ng mas stable na investment, mas pinipili nila ang ginto or gold kaysa kay Bitcoin. Pangalawa, binanggit din niya ang risk markets na tila nag-overheat. Kapag masyado nang mataas ang speculation at saka leverage sa crypto market, may posibilidad na bumagsak ito kapag nawala ang hype. At ang pangatlo, ikinumpara po niya ang kasalukuyang sitwasyon sa dot-com bubble nitong late 90s. Kung saan maraming tech stocks ang sumabog ang presyo pero kalaunan ay bumagsak ng sobra. Sa pananaw po niya, posibleng ganito rin ang mangyari kay Bitcoin. Ngayon ay totoo nga ba ito o maling pagpapalagay? Yan. Siyempre, hindi lahat ng eksperto ay sang-ayon kay Ginoong McGlone. Isa po sa mga pumuna sa kanyang analysis ay si Ginoong David Weisberger. Yan, or Berger, isang kilalang market analyst. Sabi po niya para mangyari ang sinasabi ni Ginoong McGlone, kailangan pong mawalan ng interest ang mga tao kay Bitcoin. Yan, at bumagsak ng todo ang stock market at manatiling stable ang beta ng Bitcoin. Ito po ay isang term na ginagamit para sa sukatan ng volatility o galaw ng isang asset kumpara sa stock. Kaya yan po yung mga dahilan para mangyari ito ayon kay Ginoong David Weisberger. Ayan. Ulitin po natin, babagsak lamang daw si Bitcoin kapag mawalan ang mga tao ng interest kay Bitcoin. Maliban po dyan ay kapag bumagsak ng todo ang stock market at mananatiling stable na beta itong si Bitcoin. Ngayon ay isa pang analyst ang kumontra at siya po ay si Ginoong Joe Buchner. Yan, isa naman po siyang Bitcoin maximalist. Ayon sa kanya, kung babagsak man si Bitcoin sa $10,000, ibig sabihin ay may mga malalang problema ang buong mundo. Posibleng isang malaking economic collapse o digmaan tulad ng World War III. At sa ganitong sitwasyon, malamang tataas pa rin ang presyo ni Bitcoin dahil magiging safe haven asset ito. Ayan. Ngayon ay
ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, kung ikaw po ay isang long-term investor, maaring hindi mo kailangang magpanik. Sa kasaysayan, laging may cycle itong si Bitcoin. Umaakyat, bumababa, tapos umaakyat ulit sa mas mataas na presyo. Pero kung isa ka pong trader na umaasa sa short-term gains, dapat ka pong mag-ingat. Kung magkakatotoo ang prediction ni Ginoong McGlown, maaari ka pong malugi ng malaki kung hindi mo ito naihandang or napaghandaang mabuti. Para sa mga Pinoy na nag-i-invest kay Bitcoin or gumagamit kay Bitcoin para sa mga remittance o negosyo, maaaring hindi ito agad makaapekto. Maliban na lamang kung tuluyan na pong mawalan ang tiwala ng mga tao sa cryptocurrency. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Dito po sa mundo ng crypto ay laging may bearish at saka may bullish predictions. Ang mahalaga ay alam natin kung paano po mag-manage ng risk. Hindi masamang makinig sa mga eksperto tulad ni Ginoong McGlown, pero hindi rin dapat natin basta-basta hindi rin dapat tayo basta-basta maniwala at magpanik. Kaya kung ikaw po ay isang long-term investor, huwag ka pong mataranta sa biglaang pagbabago ng presyo. Pero kung ikaw po ay isang trader, siguraduhin mong may risk management ka para maiwasan ang malalaking losses. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.